Masaganang araw po sa mga suki ng channel nyo. Tawagin nyo lang ako sa pangalang Nena. Nakapagtrabaho ako bilang tagapangalaga ng beach resort na hindi ko na lang papangalanan sa isang lugar na dapat sana ay masaya at maginhawa, pero sa likod ng mapanlinlang na kagandahan ng dagat, may mga kwento ng mga kababalaghan na gumagambala sa mga bisita at tauhan. May mga presensya na partikular na nagpapapansin sa akin. Yung una, isang batang lalaki na madalas kong maramdaman na nakatayo sa likuran ko, at isang matangkad na lalaki na namamalagi sa lumang bakanting cottage na muling inayos para maging tirahan ng mga tauhan. Kaya naman, dahil sa takot na dulot ng mga espiritu, walang gustong magstay doon. Gayunpaman, noong unang 2 buwan ko pa lang dito, sinabi ko sa may-ari na pwede niya akong i-assign kahit saan, kaya't inilagay niya ako sa housekeeping department. Sa simula pa lang, habang kasama ko ang katrabaho kong si Marisa sa paglilinis ng mga cottages, nagkukwentuhan kami kasabay ng pag-aayos ng mga gamit sa higaan gaya ng punda, kumot at unan. Saka naman, habang nakatalikod ako, naramdaman ko na may humawak na maliit na kamay sa likod ko, at buong akala ko, nagbibiro lang siya. Kaya dedma na lang ako nang makita siya sa kabilang dulo ng silid. May naramdaman akong mabigat na presensya, kaya lang wala naman akong nakita. Sa isa pang pagkakataon, nakita ko ang hugis ng matangkad na nilalang sa labas ng bintana. Takot na takot talaga ako noon, kahit hindi ito gumagalaw. Samantalang habang nagtatrabaho kami, naramdaman ko ang mabigat na pakiramdam na bumalot sa akin, kaya hindi ako mapakali hanggang sa hapon. Lumabas ako sa cottage para magpahinga at gumaan ang pakiramdam ko nang maglakad-lakad ako sa buhanginan sa tabi ng dagat. Bale nang pumasok ako kinabukasan, nangyari na naman ang naramdaman ko ng nagdaang araw. Kahit kasama ko pa si Marisa, meron ulit na mabigat na presensya, at nagsuka ako dahil doon, kaya tinanong niya ako kung may sakit ba ako o baka naman daw buntis naman ako. Umiling lang ako at baka tawanan lang niya kapag sinabi kong may nakikita akong mga espiritu. Dahil sa mahirap maghanap ng trabaho at kumita ng pera, sinabi ko na lang na may mga iniisip akong hindi ko maiwasan at medyo stressed ako sa bahay, kaya buti na lang ay naintindihan niya ako at nagsuggest sa akin na umuwi ng maaga para makapagpahinga. Sa pagdaan ng mga araw, nalaman ko mula sa mga lokal ang kwento tungkol sa batang lalaki na nalunod sa dagat ilang taon na ang nakakaraan. Anak daw yun ng mayamang pamilya na nagbakasyon lang sa resort, pero nakita pa siya ng ibang bisita na naglalakad sa dalampasigan bago mawala at hindi na nakita ang bangkay nito. At saka yung lalaking matangkad naman, sabi sa mga kwento, isang mangingisda na tagapagbantay naman ng maliit na cottage na ngayon ay kasalukuyang inaayos. Sa kabilang banda, kilala siyang tahimik at mapag-isa, pero nga isang araw, hindi na siya bumalik mula sa pangingisda at ang kanyang bangkay ay inanod na lang sa dalampasigan. Paano ba kasi mula noon, ang kanyang espiritu ay nanatili sa cottage, tila naghahanap ng kapayapaan na hindi niya natagpuan sa kanyang kamatayan. Kung tutuusin nga, habang iniisip ko ang mga kwentong ito, lalo akong kinakabahan, maski pa hindi gaanong nakakatakot ang presensya ng batang lalaki. Pero nagdudulot naman ng mabigat na pakiramdam ang lalaking matangkad tuwing naroroon ito. Sa kabila nito, kahit kasama ko si Marisa o ang manager namin, hindi ko pa rin maalis ang pangamba, kahit patuloy akong nagpray at humahanap ng paraan para mawala ang presensya nila. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo nila akong ginagambala. Makalipas ang ilang buwan, kahit pilitin kong tanggapin ang presensya ng mga espiritu,
Lalong lumalala ang hilakbot ko sa araw-araw. Naging mabigat sa akin ang pakikisalamuha sa mga hindi nakikitang nilalang. Bale nga gabi-gabi, napapanaginipan ko yung batang lalaki na parang humihingi ng tulong at ang matangkad na lalaki naman ay tila ba hindi matanggap ang kanyang pagkamatay at kahit gising ako, sumusunod sa akin ang mga pangitaing ito. Kung minsan, habang nagtatrabaho ako sa cottage, bigla ko na lang naririnig yung mga tinig na nag-uusap sa tabi-tabi na sobrang creepy. Tapos, may mga gamit na bigla na lang nawawala, kaso lumilitaw din naman kapag pagod ka na sa kakahanap. Sa totoo lang talaga, hindi ko alam kung anong gusto ng mga espiritong ito. Pero talagang nakakagimbal na dahil minsan, napadaan ako sa harap ng salamin. Tsaka naman biglang may nakita akong mukha na lumabas dito na dahan-dahan din namang nawala. Sa totoo niyan, grabe ang trip ng mga multo dito. Nakakagulat talaga nang lumamig yung temperatura sa loob ng cottage. Parang nagyelo na yung hangin kaya't sobrang freaky. Samantalang sa gabi, madaming kakaibang ingay ang nanggagaling sa kung saan-saan, kaya kahit palasimba ako, unti-unting humihina yung pananampalataya ko. Sa kabuuan, hirap na talaga akong magtrabaho sa sitwasyon ko at sinubukan ang ipinayo ng best friend ko, kaya isang gabi, habang may malakas na bagyo, nagdesisyon akong bumalik sa cottage para makiusap sa mga kaluluwa. Sa gitna ng ulan at hangin, dala ko ang isang krus at rosaryo. Sinimulan kong magdasal habang ang mga patak ng ulan ay humahalo sa luha ko. Lalong lumakas ang hangin at ang mga alon sa dagat ay nagalit. Sa pagkakataong iyon, nagbukasan ang mga bintana ng cottage at biglang nawalan ng kuryente. Tsaka naman sa gitna ng dilim, nakaramdam ako ng malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Nakita ko ang batang lalaki paglingon ko, tumitig siya sa akin na malungkot at galit. Sa puntong ito, andun naman sa likod niya ang lalaking matangkad, nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Saka naman naramdaman ko ang malakas na hampas ng hangin bago pa man ako makapagsalita at mawala ng malay. Kahit papaano, natagpuan ako ng mga kasamahan ko kinabukasan sa dalampasigan na walang malay, basang-basa at nanginginig. Dinala nila ako sa ospital para doon magpagaling ng ilang araw. Pagbalik ko sa resort, sinabihan ako ng may-ari na kailangan ko ng magpahinga ng tuluyan at maghanap na ng ibang trabaho dahil sobrang naapektuhan na ako ng mga kababalaghan at baka mawala na daw ako sa normal na pag-iisip, kaya kinailangan ko nang umalis dun agad-agad. Sa huling pagkakataon tumingin ako sa dagat at dinama ang malamig na hangin nito. Sa dulo nga pala, lumipas ang panahon at patuloy ko pa ring naririnig ang mga kwento tungkol sa mga kababalaghan sa resort mula sa mga dati kong kasamahan sa trabaho. Sa katunayan, wala pa ring nagbago kaya patuloy silang nagpaparamdam sa mga bisita at tauhan, pero hindi ko man sila nakasama ng matagal ay naging bahagi na ito ng buhay ko. Bakit nga ba ang pinakamasakit sa lahat? Sa kabila ng pagsisikap ko, hindi ko nagawang bigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwang tila nakulong na dito. Tsaka nga pala nang umalis ako, iniwan ko ang trabaho ko na malungkot at may mabigat na puso. Sa kabilang banda naman, nanatiling maganda ang resort at puno ng kasiyahan sa araw, kapag gabi naman ay patuloy na nanggagambala ang mga kaluluwang hindi matahimik. Maaaring sa mga alon ng hiwaga, naroroon pa rin sila, naghahanap ng kapayapaan na hindi ko nagawang matagumpay na naibigay.